So paano nga ba tinitingnan ng isang partikular na teolohiya ang konsepto ng divine healing? Yan ang aalamin natin ngayon. Ating susuriin ang mga pangunahing ideya mula sa module na How to Minister God's Healing Power para bigyang linaw kung ano ang pananaw nito sa sakit at sa kagalingan. Okay, so lahat to nagsisimula sa isang napakalakas na idea. Ayon sa ating source, yung katotohanan na ang Diyos ay isang Diyos na nagpapagaling para daw yang isang sinulid. Isang pulang sinulid ng pangako na nakahabi sa buong Biblia. Yan ang pundasyon ng buong pag-uusapan natin. So heto yung magiging journey natin sa pagsusuring ito. 5 lang na bahagi. Magsisimula tayo sa isang mundong walang sakit, tapos titingnan natin yung banal na solusyon, mga paraan ng manggagamot, payo raw ito nangyayari ngayon, at sa huli, bakit nga ba mahalagang manghimala sa balangkas na ito? Okay, simulan natin sa una. Seksyon 1, isang mundong walang sakit. Dito natin alamin kung saan nga ba nangmula ang sakit ayon sa module. Alam nyo, ayon dito sa ating pinag-aaralan, nung una daw, ang tao perpekto. As in, lahat ng aspeto, espiritual, mental, emosyonal, pati na yung pisikal, nasa tamang-tamang ayos. Walang kulang, walang sira. Isang perpektong disenyo. Pero may nangyari. Isang malaking turning point. Sabi dito, isang simpleng pagkilos ng pagsuway, yun na. Yun yung nag-trigger sa mahaba at madilim na pagbagsak ng sangkatauhan palayo sa presensya ng Diyos. Dito raw nagsimula ang lahat ng problema. At dito, ang ganda ng paglalaro nila sa salita. Yung salitang disease, hinati nila, this is. Ang ibig sabihin, kakulangan ng is o kapayapaan. Isang estado raw ito ng hindi pagkakaroon ng ganap na kapanatagan sa Diyos at sa sarili. At dahil sa isang kilos na yon, sunod-sunod na raw ang naging resulta. Pansinin nyo karamihan nagsisimula sa dis, kaguluhan o disorder, kapansanan o disability, pagkabalisa o distress. Para bang sinasabi na lahat to mga tagasira ng ating kabuuang kalusugan. Okay, so kung yun yung problema, ano naman ang solusyon? Dito na tayo papasok sa ating ikalawang seksyon, ang banal na solusyon. Titingnan natin kung anong provisyon ang inihanda ayon sa teksto. At ang puso ng solusyon na to, isang pangalan ng Diyos, Jehovah Rapha. Ang ibig sabihin pala niyan, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So ayon sa module, by His very name, by His very nature, He is a healer. At dito talaga lumilinaw yung argumento nila. Parang ganito, kung yung pagbagsak daw ay nagdala ng dalawang sumpa, kasalanan at sakit. Yung solusyon naman ni Kristo, dalawa rin ang lunas. May kapatawaran para sa kasalanan at mayroon ding paggaling para sa sakit. Timbang, di ba? At ito yung pinanghahawakan nilang talata para suportahan yan. Dito, ang interpretasyon ay malinaw. Hindi lang daw kasalanan ang dinala ni Kristo, kundi pati na rin ang ating mga karamdaman. So, para sa kanila, kasama talaga sa package deal ng pagtubos ang pisikal na paggaling. Okay, so may solusyon. Pero paano ba ito nangyari in action? Yan ang titingnan natin sa Section 3, ang paraan ng manggagamot, kung saan pag-aaralan natin ang ministeryo ni Jesus. So bakit nga ba nagpapagaling si Jesus? Well, ayon sa module, hindi lang to basta-basta. May iba't ibang dahilan. Nandyan yung habag, para raw sirain ang gawa ng kalaban, para patunayan na galing talaga siya sa Diyos. At syempre, para ipakita ang mga gawa at kaluwalhati ng Diyos. At anong mga methods niya? Iba-iba pala. Minsan, nagsasalita lang siya ng may otoridad at boom, gumagaling. Minsan naman, nagpapatong siya ng kamay. May pagkakataon din na sinasaway niya mismo yung sakit. At syempre, yung mga tao mismo, hinahawakan siya para gumaling. Okay, that was then. Pero paano naman ngayon? Pwede pa rin ba yan? Yan ang focus ng ating ika-4 na seksyon. Yung mga paraan daw ng pagpapagaling na applicable pa rin sa kasalukuyan. So may dalawang klase raw ng healing ministry. Yung una, evangelistic. Ito yung para sa labas, para sa mga hindi pa mananampalataya. Kadalasan sa public to at parang sign. Yung pangalawa naman, ecclesiastical. Ito yung para sa loob ng simbahan, para sa mga kapatiran na, at involved dito yung mga elders.
At para dito sa healing sa loob ng simbahan, may proseso raw na sinusunod. Unang-una, yung may sakit mismo ang tatawag sa mga elders. Tapos, may pag-amin ng mga kasalanan o pagkukulang. Susunod, papahira ng langis. At panghuli, yung prayer of faith mula sa mga leader. At hindi lang yan, may isa pa silang channel for healing, ang Holy Communion o banal na hapunan. Ayon sa module, ikinokonekta nila ito dun sa Passover meal noon na hindi lang daw para sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi para rin sa kalusugan ng katawan. At para sa ating huling bahagi, isang malaking tanong. Bakit nga ba mahalaga ang mga himala? Bakit di na lang puro salita? Ito yung argumento ng module kung bakit critical ang pagpapagaling sa pagpapalanap ng mensahe. Unang-una, pang-akit daw ito ng tao. Sabi dito, yung mga himala ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumadagsa ang mga tao para makinig sa mensahe ng unang simbahan. Ito ang nagbubukas ng pinto para sa ebanghelyo. Pangalawa, nagsisilbi itong konfirmasyon. Isipin mo, kung may nagsasalita sa'yo, tapos may kasamang himala, di ba mas madaling maniwala na totoo yung sinasabi niya? Para siyang isang selyo, isang preba na totoo ang mensahe. At ito raw ang pinaka-critical sa lahat. Yung mga himala na ginagawa sa pangalan ni Jesus, patunay daw na siya ay muling nabuhay. Kasi ang logic, kung patay pa rin siya, wala dapat kapangyarihan ng pangalan niya, 'di ba? So bawat himala ay isang deklarasyon na siya ay buhay. So, para i-wrap up natin ang ating tinalakay, una, ang sakit ay tinitingnan bilang isang abnormalidad na resulta ng pagbagsak. Pangalawa, ang lunas para dito ay nakakabit mismo sa ginawa ni Kristo. Pangatlo, may mga specific na paraan para i-minister ito. At pang-apat, ang mga himala ay super importante para patunayan ang mensahe. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa isang mundo na madalas pinaghihiwalay ang katawan at kaluluwa, ang pisikal at espiritual, ano kaya ang epekto ng isang pananaw na nagsasabing magkadugtong na makadugtong ang dalamang ito? Isang bagay na magandang pag-isipan.